Binabati po namin ang lahat ng mga kapatid at kaibigan at kapwa-tao na nangalat sa Silangan, Kanluran, Timog at Hilaga ng isang napakadakilang pagbati. Kapayapaan po ay maghari sa ating lahat. Ang Panginoon Diyos po ay nagsugo ng kanyang buktong na anak na ang layunin ay puspos ng pag-ibig. So sa lahat po ng nakakarinig at nakakapanood, unawain po nating mabuti at hanapin natin yung ating mga Bible at buksan natin. At sa bawat pagsasalita ko po, mapapanood nyo sa screen ng inyong mga computer yung bawat chapter at bawat verse. Suriin po natin ang katotohanan sapagkat napakapanganib po ng panahon ng kawakasan. Obserbahan na po natin ang nangyayari sa lahat ng mga bansa. So, hindi na po pangkaraniwan ang nangyayari. So, hindi po natin kayang iligtas yung ating sarili. Amen po ba? Amen. Month of June, year 2017. Iisa lang po ang makapagliligtas sa atin, spiritual na pagkilala at paniniwala na ang nakapaloob ho dito sa napapakinggan natin, nakikilalanin natin ay kaligtasan ng ating mga kaluluwa. Amen. So, ang mission po ng itinayo ng Panginoon Diyos sa pamamagitan ng kanyang buktong na anak, ang mission po, ipapangaral ang kaharian ng Panginoon Diyos at itinuturo ang lahat ng mga bagay na naukol sa pamamagitan ng ating tagapagligtas ng buong katapangan. Amen. So, ang layunin po ay pag-ibig sa lahat ng mga tao sa buong mundo. So, mag-uumpisa po ako sa aklat ng Genesis na kung paano nawalay ang lahat ng mga tao sa Panginoon Diyos. Nilikha niya sa pamamagitan ng kanyang salita ang langit at lupa at nilikha din niya ang kanyang banal na bayan sa pamamagitan ng kanyang salita sa panahon ng kawakasan. Amen po ba? Amen. So, spiritual creation ang paglikha niya sa mga lalaki at babaeng kikilala sa pamamagitan ng kanyang buktong na anak na isinugo sa sanlibutan na ang layunin ni pag-ibig. So, nawalay na po tayo sapagkat napakain ni Eva ang kanyang asawang si Adam ng bunga ng kahoy sa gitna ng paraiso. So, sumuway na po si Adam. Amen po ba? Maliwanag po ba sa atin Amen. na nawalay tayo sa pagsuway ni Adam na napakain siya ni Eva ng bunga ng kahoy na iniutos ng Panginoon Diyos na huwag kakain ng bunga ng kahoy? Napakain ng serpent si Eva, napakain naman si Adam. So, nawala na tayo ng relasyon, nagsalit-saling lahi na ang laman. Saan ang galing ang laman? Basahin po natin sa aklat ng Genesis chapter 3 verse 20. At tinawag na Eva ng lalaki ang kanyang asawa sapagkat siya ang naging ina ng lahat ng mga nabubuhay. Sino ho ang naging ina ng lahat ng mga laman hanggang sa panahon ng kawakasan? Si Eva. So, anumang bansa, napakaraming bansa, hindi ko masyadong memoryado, Canada, Amerika, Australia, Europe, Russia, China. So, napakaraming bansa. Saan ho nagmula ang laman? Kay Adam at kay Eva. So, anumang bansa, iisang laman tayong lahat. Maliwanag ho ba? Amen. Kahit na anong kutis, puti, itim, iisang laman tayong lahat eh. Amen po ba? Amen. So pagdating nandun sa Matthew, spiritual hong pagiging lahi natin ito sa pamamagitan ng ating tagapagligtas na ang hain sa atin ay puspos ng pag-ibig. Amen po ba? Amen. Kaya tayo inibig, alam natin na nawalay na tayo sa Panginoon Diyos. Buhat kay Adam. Ngayon, magiging lahi tayo ng Panginoong Jesucristo, tutuparin natin yung katwiran ng ating tagapagligtas na isinugo ng Panginoon Diyos yung kanyang buktong na anak upang tayo i-raise up na sa panahon ng kawakasan. Amen po ba kayo? Amen.
ang itinataas po ng Iglesia ng Banal na Bundok ng Sayon na ang layunin ay pag-ibig sa ating lahat, wala nang itinatangi, walang diskriminasyon, welcome po tayong lahat, iniimbitahan tayong mag-aral at magbulay-bulay ng kanyang tipan. Amen po ba? Amen. So, doon lang po tayo magkakaroon ng relasyon sa katwiran ng ating tagapagligtas. So, ang kinikilala natin na mga lalaki at babaeng nakakarinig at nakakapanood, unawain po nating mabuti, no? Ito po in-upload namin sa YouTube na ang layunin ay pag-ibig. May pakikinabangan po tayo sa napapakinggan natin. Na wala tayong pupuntahang mga temporaring mga bagay para paglingkuran natin ng Diyos, para maligtas tayo. Hindi po ganun ang disenyo ng Panginoon Diyos. Madidinig po yung tinig na ipapangaral na katulad nyong tao rin. Ibubuka yung labi nung nakikita nyong tao na nakabatay sa tipan ng ating tagapagligtas. Amen po ba? Amen. Siya ho ang gumawa ng katwiran na napapakinggan natin. Doon ho tayo magiging lahi. Kikilalanin natin, paniniwalaan natin, tutuparin ho natin yung katwiran ng ating tagapagligtas. Makikilala natin siya na siya ay espiritu. Saksi tayo sa pagkabuhay na maguli. May mga tatak tayo ng patotoo ng ating tagapagligtas na siya ho ang nagtatatak ng patotoo sa atin. Saksi tayo sa pagkabuhay niya maguli. May mga certification tayo ng ating tagapagligtas. Amen po ba kayo? Amen. Ang nagbibigay po ng certification na kinikilala natin at pinaniniwalaan natin, yung ating tagapagligtas na kinilala natin, pinaniwalaan natin, na siya ay espiritu, walang laman, walang mga buto. Di ho ba't doon tayo matatransform sa panahon ng kawakasan? Amen. Ang tanong ho dito bakit ho ngayon lang namin nadinig? Bakit ngayon lang ho ipinangaral? Hindi ho natin pwedeng pangunahan ng Panginoon Diyos. Dito ho tayo magiging lahi, matatransform tayo na magiging katulad niya tayong espiritu sa muli niyang pagparito. Amen po ba kayo? Amen. Nangyari ho yung ginawa niya na napapakinggan natin. Napapanood natin, kikilalanin po natin yung nangyari. 2,000 taon na nakalilipas, natala sa banal na kasulatan, nasulat. Sinaksihan ng mga banal na apostol, nakita nila, namasdan nila, nahipo nila, narinig nila ang espiritong nagbibigay buhay. Di ho ba doon tayo magkakaroon ng relasyon sa espiritual na pagkilala at paniniwala sa katwiran ng ating tagapagligtas na saksi tayo sa pagkabuhay niya magmuli? Di ho ba doon tayo magkakaroon ng spiritual commitment, spiritual obedience, spiritual integrity, spiritual deliverance, spiritual acceptance? Di po ba sa katwiran ng ating tagapagligtas tayo magkakaroon ng relasyon? Amen. Di ho ba siya yung nagpakita ng napakadakilang halimbawa na na-transform, nahayag ang espiritu sa laman? Amen po ba? Amen. So tayo hong mga tao na nangalat sa silangan, kanluran, timog at hilaga, magiging lahi niya tayo na magiging iisang espiritu tayong lahat na nakakarinig at nakakapanood na kung siya paparito, magiging katulad niya tayo na magiging espiritu, walang laman, walang mga buto. Di ho ba doon nakapaloob ang buhay na walang hanggan sa napapakinggan natin sa panahon ng kawakasan? Amen. Ang layunin niya sa atin, puspos siya ng pag-ibig. Tingnan nyo, magiging one spirit lahat yung nationwide, worldwide, sa lahat ng nakakarinig, sa lahat ng maniniwala. Wala tayong pupuntahang temporary dahil ang bilin ho, wala tayong pupuntahang temporary Matuwid natin siyang sundin, matuwid nating tuparin yung kanyang iniuutos sa atin. Di ba nung nakaraan, napanood nyo ba? Nung nakaraan, ang pangunang utos, ibigin ng Panginoon Diyos ng buong puso, ibigin ng Panginoon Diyos ng buong pag-iisip, ng buong lakas, ng buong kaluluwa. Ang pangalawa, ibigin natin yung kapwa natin, i-share natin. I-share natin yung katwiran ng ating tagapagligtas na saksi tayo sa pagkabuhay na maguli. Di ho ba tayo yung mga itinakdang tagapagmana ng pangako ng ating tagapagligtas? Amen. Kung sasabihin natin iniibig natin ng Panginoon Diyos at maka-Diyos tayo,
Susundin natin yung iniuutos niya sa atin eh. Kung paano inihain ng Panginoon Diyos yung kanyang buktong na anak eh. Tinubos niya tayo. Amen po ba? Amen. Di ho ba't yung tagapagligtas lamang ang kikilalanin natin? Liban doon, wala namang ibang Diyos eh. Iisa lang ang Diyos natin eh. Amen po ba? Amen. Nakatala sa banal na kasulatan na iisa lang ang Diyos natin. May record sa langit. Pagdating sa 1 John chapter 5 verse 7, there are three that bear record in heaven, the Father, the Word, and the Holy Ghost. And these three are one. May record doon sa langit yung mga iglesia na itinayo niya na nangalat sa silangan, kanluran, timog at hilaga. Ang layunin ay pag-ibig sa lahat ng tao sa buong mundo. At ang iglesia ng banal na bundok ng Sayon na nakatala sa langit eh, may record do. Pagdating sa Hebrews chapter 12 verse 22, mapapanood nyo sa screen ng inyong mga computer, yung bawat verse. Pagdating sa Psalms 102 verse 16, sapagkat itinayo ng Panginoon ng Sayon. Pagdating sa Awit chapter 2 verse 6, at ang hari inilagay sa bundok ng Sayon. At ang patibayan, in book of Isaiah chapter 28 verse 16, ang patibayan at alituntuning espiritual ay inilagay sa bundok ng Sayon. So specific na nakadefine sa iglesia ng banal na bundok ng Sayon, manggagaling ang tinig ng ating tagapagligtas na mapapakinggan ng ating mga kapatid at kaibigan at kapwa-tao sa buong sulok ng lupa. So magiging one spirit tayong lahat kung siya'y paparito na. Merong tayong tatak ng patotoo ng ating tagapagligtas na ang layunin sa ating lahat ay puspos siya ng pag-ibig. Maliwanag ho ba? Napakinggan natin ang laman nanggaling kay Eva, ano? Sa pamamagitan ng ise, nahasikan ni Adam si Eva, oh. Nagmultiply ang laman. Lahat ng bansa, nationwide, worldwide, iisang laman lang ho ang nakikita natin, ano? Pagdating sa spiritual na pag-aaralan at pagbubulay-bulay, magiging lahi tayo ng Panginoon, magiging espiritu rin tayo na nag-iintay. Kaya ho tayo sumasampalataya upang ma-receive na natin at maunawaan na natin na meron tayong kapanatagan sa mga bagay na iniintay natin. Hebrews chapter 11 verse 1. And then, at ang katunayan ng mga bagay na di natin nakikita. Di ba kaya tayo naglilingkod sa Panginoon Diyos sa pamamagitan ng kanyang buktong na anak Ang pinagkaloob sa atin maligtas yung ating mga kaluluwa. Di ba kaya tayo naglilingkod? Amen. Upang maligtas yung ating mga kaluluwa at mga mahal natin sa buhay. Yung mga kamag-anak natin. Iniibig natin ang Panginoon Diyos. Bago tayo makaibig, inibig niya muna tayo. Isinugo yung buktong na anak. Di ho ba't yung buktong na anak ang kikilalanin at paniniwalaan natin? Amen. Liban doon, wala naman tayong ibang kikilalanin, kundi yung buktong na anak ang ipinako sa krus Amen. Yung buktong na anak ang nagkaroon ng spiritual transformation. In the third day, nagbangon siya sa makasalanang sanlibutan. Di ho ba't lahat nung nakakarinig at sasaksit magpapatotoo kung ano yung halimbawang ginawa ng ating tagapagligtas, ganun din natin inaasahan na magiging katulad niya tayo sa second coming of Jesus? Amen. Amen po ba kayo, mga Amen. kapatid at kaibigan na nangalat sa silangan, kanluran, timog at hilaga? Amen. Yan ho ang layunin ng iglesia ng banal na bundok ng Sayon sa lahat ng tao sa buong mundo, nationwide, worldwide. So magiging isang espiritu rin tayo na lahat na nakakarinig at magtitiwala ng tapat. Saksi tayo at nagpapatotoo sa pagkabuhay na mag-uli ng ating tagapagligtas na si Jesucristo. Siya ho ang nagbibigay ng certification sa atin. Siya nagtatatak sa puso't isip natin ang katwiran ng ating tagapagligtas. Saksi tayo sa pagkabuhay na mag-uli. Proud tayo. Hindi natin ikinahihiya yung napapakinggan natin. Hindi niya tayo ikakahiya. Amen po ba? Sino mang magmakahiya sa nakakarinig, ikakahiya rin ng ating tagapagligtas sa panahon ng kawakasan. Amen. So wala na po tayong magiging dahilan. Inibig niya tayong lahat. Isinugo yung kanyang buktong na anak. Ang nais ng Panginoon Diyos sa ating lahat. Nationwide, worldwide.
Habag ang nais niya. Ayaw niyang mapahamak ang buong sanlibutan. Isinugoy buktong na anak upang tayo iligtas. Makapanunumbalik na ho tayo sa panahon ng kawakasan, year 2017. Mapanganib na ho ang panahon ng kawakasan. Yan ho'y bilin sa mga banal na apostol upang sila hindi mailigaw. At tayo naman ngayon na nakakarinig, dati na tayong ligaw, napapakinggan po natin, magkaroon na tayo ng prinsipyo, manindigan na po tayo. Ang kaligtasan po sa pagiging tapat natin sa Panginoon, ano? Aminin natin na nagising tayong lahat sa isang masamang panaginip Naalipin tayo ng tradisyon. So mag-move forward na po tayo, manindigan na tayo, malaya tayo dito sa mundo. So magpasakop tayo sa ilalim ng kautusan ng mga tao, sa ilalim ng Estado, at maghintay na tayo sa muling pagparito ng ating tagapagligtas na merong nakatatak na patotoo sa ating puso at isipan. Saksi tayo sa pagkabuhay niya maguli. Di ho ba't meron tayong inaasahan na kung paparito na siya, sa isang kisap mata, magiging kalarawan niya tayo? Amen po ba kayo? So, ang pamagat ng ating pag-aaralan, ang iglesia ng banal na bundok ng Zion, na mayroong Panginoon ng Sabat sa katwiran ng pagkabuhay na maguli ng ating tagapagligtas. Ang iglesia ng banal na bundok ng Zion na nagdiriwang, meron hong Panginoon Diyos sa pamamagitan ni Kristo, araw na ng Sabat. Noon ho siya nag-evangelize, nagpapagaling araw ng Sabat. Tatandaan ho natin mabuti. Sa banal na kasulatan nakatala ang hula ng mga banal na propeta. Nakatala ho ang hula ng mga banal na propeta na natupad. Nag-iintay yung may mga sakit at karamdaman, yung mga lumpo, yung mga bingi, yung mga bulag, yung mga pipi, yung inaagasan ng dugo. Yan huy mula sa pagkasanggol. Naghintay sila. Sinampalatayanan nila na darating yung panahon. Lilibot ang tagapagligtas at magpapagaling sa may mga sakit at karamdaman. Araw ho ng Sabat nung pagalingin sila. Ngayon ho, sa panahon ng kawakasan, araw din ng Sabat. Ang anak ng tao, ang Panginoon ng Sabat. Siya ho ang anak ng tao na ipinako sa krus, tanda na pagtutubusin ang kasalanan ng marami. In the third day, nagbangon siya sa makasalanang sanlibutan. Sa panahon ng kawakasan, sino man yung sasaksit magpapatotoo at sumasampalataya, tayo ho ang nagse-celebrate ng araw ng Sabat. Kaligtasan nating lahat ho ito. Kaya ho, napakadakila nung inyong mapapanood at inyong mapapakinggan. Suriin na po natin, ang nakapaloob po sa atin dito lahat ay kaligtasan ng ating mga kaluluwa. Kaligtasan ng ating mga mahal sa buhay. Pakibasa po natin yung nadinig natin na ang Panginoon ay nagpapagaling. Amen po ba? Amen. At ang pagpapagaling niya po, merong talagang nakatakdang panahon. Panahon ng Sabat. So, ang iglesia ng banal na bundok ng Zion ho, nagdiriwang tayo. Umaawit tayo, kaya tayo umaawit. Binigyan na tayo ng tagumpay sa panahon ng kawakasan. Amen po ba? Napagtagumpayan niya na ang sanlibutan. Kaya naman ang lahat ng sasaksit magpapatotoo, isa ng ganap na mananagumpay sa panahon ng kawakasan. Amen po ba? Amen. Naghihintay na lamang tayo ng kanyang muling pagparito sa panahon ng kawakasan. Ang layunin sa ating lahat, puspos yan ng pag-ibig. Tingnan nyo ho, babasahin ko sa inyo. Nagpapagaling siya araw ng Sabat. Amen po ba? Amen. Ayan pagdating sa John chapter 5 verse 9, pagdakay gumaling ang lalaki at binuhat ang kanyang higaan at lumakad, noon nga'y araw ng Sabat. Pagdating na sa John chapter 5 verse 16,
At dahil dito'y pinag-usik ng mga Hudyo si Jesus sapagkat ginawa niya ang mga bagay na ito sa araw ng Sabat. Di hubat ang mga kumikilala tumutupad sa araw ng Sabat at nangingilin, mga nagpapatotoo at saksi sa pagkabuhay na maguli, ay nililibak din sa panahon ng kawakasan? Amen po ba kayo? Amen. Nililibak din tayo. Matuwa tayo't magalak sapagkat nililibat tayo. Matuwa tayo't magalak sapagkat tayo'y nililibak, inaalipusta, pinagsasalitaan ng iba't ibang salita. Magalak tayong lahat sapagkat hindi tayo nililibak kung hindi yung ating tagapagligtas na si Kristo Jesus. Amen po ba? Amen. So, napakadakila po ng araw ng Sabat. Makikilala natin yung ating tagapagligtas na iisa. Amen po ba? Amen. Pagdating sa John chapter 1 verse 18 ano po nakalagay? Walang taong nakakita kailanman sa Diyos. Ang buktong na anak na nasa sinapupunan ng Ama, siya ang nagpakilala sa Kanya. Nakukuha po natin ito. Walang taong nakakita kailanman sa Diyos. Tama po, di po ba? Amen. Wala namang nakakita talaga eh. Ang buktong na anak na nasa sinapupunan ng Ama, siya ang nagpakilala sa Kanya. Ipinakilala po ng ating tagapagligtas ang larawan ng Kanyang Ama. Amen. Nahayag ang pagka-Diyos sa Kanyang buktong na anak na ang Panginoon Diyos ay nakilala natin sa pangalan ni Kristo Jesus na ating tagapagligtas na Espiritu, walang laman, walang mga buto. Amen po ba? Amen. Di po ba't nahayag ang Espiritu sa laman sa pamamagitan ng ating tagapagligtas? Amen po ba kayo? Amen. Nahayag ang Espiritu sa laman eh. Di ho ba't nangyari, natala, nasulat sa banal na kasulatan, 1,000 taon na nakalilipas? O di nakilala natin ang ating tagapagligtas na Espiritu. So saan ho manggagaling ang pagkilala at pagpapahayag ng tinig ng ating tagapagligtas? Sa iglesia po ng banal na bundok ng Sayon, manggagaling ang pagtuturong nahayag ang pagka-Diyos ng ating Panginoon Diyos sa Kanyang buktong na anak na ipinakilala siya nung Kanyang buktong na anak na yung Kanyang amay Espiritu, walang laman, walang mga buto. Di ba ba't Espiritu'y kinikilala natin? Espiritu'y sinasamba natin sa panahon ng kawakasan. Darating ang oras na sasambahin ng tunay na mga mananampalataya, tunay na mga iglesia na hinirang at tinawag ng ating tagapagligtas na si Kristo Jesus. Sasambahin siya sa Espiritu at katotohanan. Saksi tayong lahat sa pagkabuhay niya maguli. Amen po ba? Amen. So, tingnan nyo, pinakilala ng anak eh. Pagdating na dito sa John chapter 12, verse 44 eh, at si Jesus ay sumigaw at nagsabi. Ano ho ang sinabi ni Jesus? Sumigaw si Jesus at nagsabi, ang sumampalataya sa akin ay hindi sa akin sumasampalataya, kundi doon sa nagsugo sa akin. Amen. At ang nakakita sa akin ay nakakita doon sa nagsugo sa akin. So maliwanag po ba sa atin ito? Yung sinasabi ng ating tagapagligtas na humihiyaw pa siya. Ang sinasabi niya sa paghiyaw niya, ang naniniwala sa akin ay hindi sa akin naniniwala, kundi doon sa nagsugo sa akin. So di hubat nakagagalak sa isang nakakarinig na mga nangalat na mga iglesia sa Silangan, Kanlurang, Timog at Hilaga. Humihiyaw yung ating tagapagligtas eh. Ang naniniwala sa Panginoong Jesucristo eh, naniniwala doon sa nagsugo sa Kanya eh. Eh yung Kanyang Ama nagsugo sa Kanya eh. Kaya ho, meron tayong kinikilalang tunay at iisang Diyos dito sa iglesia ng banal na bundok ng Sayon eh. Amen po ba? Amen. Sinampalatayanan natin yung Kanyang buktong na anak na sinabi ng ating Panginoon Diyos na siya ang ating paniwalaan. Yung Kanyang buktong na anak ang paniwalaan natin. Siya ang buktong na anak na aking kinalulugdan, siya ang inyong pakinggan. Di ho ba yun na sinasabi sa verse ng Book of Lucas, Amen. chapter 9, verse 35? Pagdating ho dito, ang sumampalataya doon sa isinugo, sumasampalataya sa nagsugo. Ang sumasampalataya sa anak, sumasampalataya sa ama. Amen po ba? Amen. So napakalinaw po, di po ba? Ang kumikilala sa anak, kumikilala sa ama.
Pagdating na ho dito sa John chapter 12, verse 45 at ang nakakita sa akin ay nakakita doon sa nagsugo sa akin. Ang linaw, amen po ba? Amen. Ang pagkakakilala natin sa ating Panginoong Jesucristo, Espiritu siya. Nahayag ang Espiritu sa laman. Kaya ho ang sabi, ang nakakita sa akin ay nakakita doon sa nagsugo sa akin. Amen. Di po ba ang linaw? Ayun, at ang nakakita sa akin ay nakakita doon sa nagsugo sa akin. Nakilala natin ang Panginoong Jesucristo na siya Espiritu. So nakilala din natin na yung kanyang amay, Espiritu. Walang laman, walang mga buto, magkatulad na Espiritu. Amen po ba? Amen. Kaya no, sabi ng Panginoon Diyos, ng Panginoong Jesucristo, doon sa John chapter 10 verse 30 po ba? Ako at ang Ama ay iisa. Pagdating doon sa aklat ni Marcos, sa pinag-aralan natin sa nakalipas, iisang Diyos ng Iglesia ng Banal na Bundok ng Sayo na nakatala sa langit. Sino ho ang saksi natin? Ang Panginoon Diyos sa pamamagitan ng kanyang buktong na anak na si Kristo Jesus. Di ho ba't napakalinaw nung sinasabi ng ating tagapagligtas na ang ipinanalangin niyang iglesia sa sanlibutan yung mga mananampalatayang nangalat sa balat ng lupa sa silangan, kanluran, timog at hilaga, na isa man walang mawawala sa kanyang banal na bayan. Di ho ba tayo ang merong pangako ng panalangin ng ating Panginoong Jesucristo? Amen. Tayo yung mga mananampalataya na nangalat sa silangan, kanluran, timog at hilaga. Paninindigan natin yung sinabi niya sa atin ngayon. Sinabi niya sa mga banal na alagad na ipapapako siya on the cross. Tanda na pagtutubusin ng kasalanan ng marami, in the third day, babangon na siya sa makasalanang sanlibutan. Di ho ba't nahayag ang Espiritu? Sinamba ng mga alagad, ipinangaral ng mga banal na alagad, ipinahayag at itinuro ng mga banal na alagad, nakatala, nasulat sa banal na kasulatan. Di ho ba't natularan natin yung mga banal na alagad na kung paanong sinaksihan nila at nagpatotoo sila? Gayon din, sasaksihan natin at magpapatotoo tayo sa panahon ng kawakasan. Amen po ba? Amen. Tayo yung hinahanap ng ating Ama na sasamba sa Espiritu at katotohanan. So maliwanag na po tayo sa kinikilala natin na tunay at iisang Diyos yung ating tagapagligtas. Amen. Pagdating na sa Matthew chapter 12, ang nakalagay doon nakalagay po doon sa chapter 12 ng aklat ni Mateo sapagkat ang anak ng tao ay Panginoon ng Sabat. Ang iglesia po ng banal na bundok ng Sayon, ang makikilalang tunay na iglesia na meron ho tayong pagdiriwang na araw ng Sabat. Amen po ba? Amen. Sapagkat ang anak ng tao ay Panginoon ng Sabat. Tignan nyo, yung anak ng tao, yung anak ni Maria, Panginoon ng iglesia ng banal na bundok ng Sayon, araw na ng Sabat. Ang pagpapahayag ho kaligtasan nating lahat, araw na ng Sabat. Kaya ho, inire-remind sa atin ng banal na Espiritu Santo sa katuwiran ng ating tagapagligtas na si Kristo Jesus. Noon hong panahon ng angka ni Jacob, nagpagaling siya araw ng Sabat. Ngayon ho, magliligtas na siya ngayon, tutubusin niya na yung kanyang bayan. Araw na ng Sabat, panahon na ng kawakasan. Amen po ba? Amen. Tayo na yung hinahanap ng ating Ama na sasamba at kikilala sa kanyang bugtong na anak na si Kristo Jesus. Nakikilalanin at paniniwalaan natin na siya ay Espiritu, walang laman, walang mga buto. Mga nagpapatotoo tayo at saksi tayo sa pagkabuhay na maguli ng ating tagapagligtas na si Jesucristo. Amen po ba? Amen. Yan ho yung salita na sinabi sa mga banal na apostol, na pinaniwalaan ng mga banal na apostol at ginising pa sila upang mapag-unawa ng mga banal na apostol ang pangyayaring natala at nasulat sa banal na kasulatan. Gayon din tayong mga lalaki at babae, ginigising tayo sa alabok, ginigising yung unawa natin upang ihanda na tayo sa buhay na walang hanggan sapagkat malapit nang dumating ang hari na mga hari na paroroon sa iglesia ng banal na bundok ng Sayon. Amen. Tayo ho ang nag-iintay ng katuparan sa muli niyang pagparito.
Tayo ho yung mga iglesia na tinawag niya na sarili niyang bayang pag-aari. Na lahat tayong tinawag, maghahayag ng kaluwalhatian ng ating tagapagligtas. Ihahayag natin na siya'y espiritu. Nahayag ang espiritu sa laman. Tayo ho ang bayan niya. Tayo tinawag niya sa pangalan ng Panginoong Jesucristo na iglesia ng banal na bundok ng Sayon. Pagdating sa awit 132 verse 13 up to 14, tayo yung bayang hinirang pinili na sariling pag-aari, na dakong tahanan magpakailan-kailan paman. Tayo yung mga itinakdang tagapagmana ng buhay na walang hanggan. Amen po ba? Amen. Tayo yung itinakdang pangako. Di ho ba't nakagagalak sa mga kapwa ko tao na namamasdan nyo at napapanood nyo sa screen ng inyong mga computer? Mapalad tayo at may katiyakan tayo sa napapakinggan natin. May lasa ho yung napapakinggan natin. Ang layunin sa ating lahat, puspos yan ng pag-ibig. Wala nang itinatangi. Walang diskriminasyon. Walang pagtatalo. Wala na tayong pagtatalunan dito dahil ang layunin sa ating lahat, puspos yan ng pag-ibig. Dahil tayo'y naalipin na ng kasalanan, buhat kay Adam, sa pamamagitan ng ating tagapagligtas na si Kristo Jesus na ipinako sa krus na makasalanang tao upang tubusin ang kasalanan ng marami. In the third day, nagbangon na siya sa makasalanang sanlibutan. Wala po tayong maipagmamapuri. Iisa po yung ipinako sa krus. Ang hain sa ating lahat, habag ang nais ng Panginoon Diyos. Kaya ho, pag-ibig ang naka-stand sa iglesia ng banal na bundok ng Sayon. Ang anak ng tao, ang Panginoon ng Sabat. Amen. Alam nyo kung saan tumatahan ang anak ng tao, ang Panginoon ng Sabat? Ang patibayan inilagay sa bundok ng Sayon. Yan ho yung katwiran ng ating tagapagligtas. Yan ho yung watawat na mapagkakakilanlan na ang iglesia ng banal na bundok ng Sayon na dinala dito sa bansa ng Pilipinas, na kaharian na magkakabunga na ang pangalan ng kaharian ay iglesia ng banal na bundok ng Sayon. Alam nyo, napakapalad ng bansang Pilipinas. Natupad na ho ang propesiya ni Propeta Isaiah sa bansa ng Pilipinas. Makikilala ng lahat ng mga bansa, nationwide, worldwide, ang bansang Pilipinas, sapagkat dito ho dinala ang kaharian ng Panginoon na magkakabunga. Na ang magiging bunga ay yung mga lalaki at babaeng kikilala at maniniwala ng tapat. Tatalikuran na natin yung kinagis na natin. Maninindigan na po tayo. Magiging tapat na tayo sa Panginoon. Iaalay na natin yung ating paniniwala ng buong puso, buong pag-iisip, buong lakas at buong kaluluwa. Gagawin na nating sandigan yung katwiran niya bilang mga saksit nagpapatotoo sa pagkabuhay na maguli ng ating tagapagligtas na si Kristo Jesus. Ang layunin sa ating lahat, puspos yan ng pag-ibig. Wala naman hong itinatangi eh. So welcome po kahit sino man yung nakakarinig. Welcome po tayo. So, sa iglesia ng banal na bundok na Sayon, mapapanatag po tayong lahat dahil dito po mapapakinggan at mapapanood na nasa pagparito niya, tayo yung nag-iintay, tayo yung nagbabantay na may inaasahan, may pag-asa, may pananampalataya, at puspos ng pag-ibig. Book of Isaiah chapter 52 verse 7 and 8. Alam nyo, kay ganda ng lakad nung kanyang katiwala na nagdadala ng mabuting balita ng kapayapaan at kaligtasan, na ang ating hari ay tatahan sa iglesia ng banal na bundok ng Sayon. Amen. Pagdating ho sa pagdating ho sa verse 8, ano ho? Alam nyo, lahat ng nag-iintay na nakarinig, lahat ng tapat na nagtiwala, ginawa nating kanlungan, ginawa nating sandigan, yung katwiran ng ating tagapagligtas, naging anak tayo ng babaeng malaya. Alam nyo, ang babaeng malaya yung iglesia ng banal na bundok ng Sayon eh. Amen. Ang merong tinutupad na araw ng Sabat. Kaligtasan na ho natin ito sa panahon ng kawakasan. Bawat nakakarinig ng mga lalaki at babae, manindigan na po tayo. Biruin nyo, gagawin natin sandigan yung katwiran ng ating tagapagligtas. Saksi tayo nagpapatotoo sa pagkabuhay niya magmuli. Kung ano yung wangis niya, yun din ang magiging wangis natin.
1 John chapter 3 verse 2. Colossus chapter 3 verse 4. Sakto po. Amen. Kung ano yung kumahayag siya na siya espiritu, mahayag din tayong mga nagtiwala ng tapat na magiging espiritu tayo katulad ng ating tagapagligtas eh. Di ho ba doon inihahanda yung maluwalhati, walang dungis, walang kapintasan na iglesia? Ano ho pangalan nung maluwalhati, walang dungis, walang kapintasan o kulubot ba na iglesia na sariling pag-aari ng ating tagapagligtas? Di ho ba't magiging espiritu tayo, kaya maluwalhati, walang dungis at kapintasan? Di ba magiging holy tayo sa muli niyang pagparito? Kaya ho, inia-apply natin ngayon, kaya nagtitipon at nagpupulong tayo. Ang pinagpupulungan natin yung gawa ng ating tagapagligtas. Inaalala natin yung mga nakalipas na kanyang gawa. Iginawa tayo ng halimbawa at pamantayang espiritual na paniniwalaan at kikilalanin po natin. Sasaksihan natin, magpapatotoo tayo, proud tayo bilang mga God servant, bilang mga iglesia na nangalat sa silangan, kanluran, timog at hilaga. Anak tayo ng babaeng malaya. Hindi na tayo alipin ngayon. Tayo'y malaya na. Amen po ba? Amen. Hindi na tayo alipin ng iba't ibang mga tradisyon at kulturang nakagis na natin sa sanlibutan. Di po ba't nakagagalak sa isang mananampalataya na meron tayong katiyakan, may kasiguraduhan tayong napakinggan at napanood at kinilala at pinaniwalaang. Amen. Amen po ba? Amen. So kung nasaan yung ating tagapagligtas, doon tayong lahat. Ano sabi niya? I am the way, the truth, and the life. Di ba sabi niya, siya ang daan, siya ang katotohanan, siya ang buhay. So paniwalaan natin, kilalanin natin yung katwiran, saksi tayo sa pagkabuhay niya mag-uli. Di ba yun ang daan, yung katwiran ng ating tagapagligtas? Upang masundan natin siya, kung saan man siya naroroon, doon tayong lahat. Amen po ba kayo? Amen. So nakagagalak po ang hain sa ating lahat, mga kapatid at kaibigan. Tunay nga na napakadalisay at napakatuwid na ng gawa ng ating tagapagligtas. Doon natin ibabatay lahat yung ating pagkilala, yung ating paniniwala. Alam nyo, sa iglesia ho ng banal na bundok ng Sayon, naka-specific na, naka-define na. Yan ho ang itinayo ng ating Panginoon Diyos, ano? Tayo ho yung mga tao na yon. Pwede ho bang sumamba yung building sa Panginoon? O yung mga tao ang sasamba sa Panginoon sa pamamagitan ni Kristo Jesus? Di ho ba't napakadakila na makilala natin yung ating tagapagligtas? Makilala natin sa pamamagitan ng kanyang gawa. Makilala natin sa kanyang tipan. Sinabi niya sa kanyang mga alagad ang lahat ng mga bagay upang tayo ay magising na sa panahon ng kawakasan. Na meron na tayong iniintay na kung siya man paparito may kasiguraduhan tayo sa pag-iintay. Amen po ba? Di ho ba't nakagagalak sa isang mananampalataya? Sa napapakinggan natin at napapanood natin. Klaro na napapakinggan natin yung tinig ng ating tagapagligtas. Ipinapahayag ng inyong lingkod na matuwid, dalisay, sakdal na pagpapahayag na ang layunin ay pag-ibig. Alam natin kung bakit tayo inibig Buhat pa lang kay Adam, wala na tayong relasyon So ngayon magkakaroon na tayo ng spiritual relation. Ngayon magkakaroon na tayo ng spiritual commitment. Ngayon magkakaroon na tayo ng spiritual acceptance, spiritual deliverance, spiritual restoration. Di ho ba? Amen. Napakadakila po ng layunin ng ating tagapagligtas ng iglesia ng banal na bundok ng Sayon. Meron hong idinideklara na araw na ng Sabat. Kaya ho, inire-remind sa atin ng Holy Spirit sa nakalipas, yun hong definition ng pagpapagaling niya sa mga nag-intay na mga inborn, na gumaling at sumampalataya at nanalig. Araw ho ng Sabat. Amen. Kaya ho, sa mga bakla, sa mga tomboy, ini-inform po namin sa inyo, ano ho? Hindi ho nating kasalanan na lumitaw tayong ganyan. Hindi kasalanan ng ating mga magulang upang mahayag ang gawa ng Panginoon Diyos sa kanyang bugtong na anak. Na meron ho tayong pag-asa na kikilalanin natin, paniniwalaan natin,
saksi tayo, magpapatotoo tayo sa gawa ng ating tagapagligtas, saksi tayo sa pagkabuhay na maguli, save ho tayo. Amen. So panindigan natin, yung napakinggan natin, hanapin ho natin yung ating mga Bible sa ating tahanan, subaybayan nyo kami, i-research natin sa mga Bible nyo sa inyong tahanan. Sasabihin ko yung punto nung ating napapakinggan at sinasampalatayanan. Ano ho? Antabayanan natin at babasahin ko lang itong kapamahalaan na ibinigay sa ating tagapagligtas. Sa aklat ni Juan, ano ho? Ito ho nang marinig nating lahat ito at nang wala tayong maging dahilan sa Panginoon sa panahon ng kawakasan na ang Iglesia ng Banal na Bundok ng Sayon ay may inaalala na ang anak ng tao ang Panginoon ng Sabat. Anak ho ng tao, nahayag yung Espiritu sa anak ng tao, nahayag yung Espiritu sa laman, nahayag ang pagka-Diyos ng kanyang Ama sa pamamagitan ni Kristo Jesus, na kinikilala natin siya at sinasamba natin siya sa Espiritu at katotohanan bilang mga saksit nagpapatotoo sa pagkabuhay niya maguli sa panahon ng kawakasan. Whew! Thank you, Lord. To God be the glory in this place. God is alive in this place in the name of Jesus in the resurrection. Pakisundan nyo kami sa John chapter 5 verse 22, sapagkat ang Amay hindi humahatol sa kaninumang tao, hindi humahatol ang Panginoon Diyos sa kaninuman. Ano? Naunawaan po ba natin? Amen. Kundi pinagkaloob niya sa anak ang buong paghatol. So sa lahat ng sumasampalataya at kumikilala sa bugtong na anak na sinasamba natin siya sa Espiritu at katotohanan, at ito na ho yung oras na sasambahin natin siya sa Espiritu at katotohanan, saksi tayo sa pagkabuhay na maguli ng ating tagapagligtas na si Kristo Jesus. May mga tatak tayo ng patotoo ng ating tagapagligtas na ang layunin sa lahat ng tao sa balat ng lupa ay puspos ng pag-ibig. Wala na hong itinatangi. Malaya na tayong unawain at pakinggan at bulay-bulayin sa ating puso't isipan. Ayan o, ipinagkaloob na. Gayon din naman, ibinigay ng anak. Sa pagdating ho sa John chapter 5 verse 21, sapagkat kung paanong ibinangon ng Ama ang mga patay at sila'y binuhay, gayon din naman, binubuhay ng anak ang kanyang mga iniibig. Tignan nyo ho, nasa anak ang buhay na walang hanggan. Kaya ho, ibinigay na, kundi ipinagkaloob niya sa anak ang buong paghatol. Lahat ho nung sumasampalataya sa bugtong na anak, wala ng paghatol. Amen po ba? Amen. Pagdating ho sa verse 21 sa bugtong na anak siya bumubuhay na maguli sa atin sa panahon ng kawakasan Amen po ba? Amen. Sasaksihan natin yung bugtong na anak ng ating tagapagligtas Siya yung manunubos natin Amen. Binuhay niya tayo sa unawa ngayon, no? Na dati tayong tulog, na naglalakbay dito sa mundo bilang tao. So, nung buhayin at ibangon tayo sa unawa, saksi tayo sa pagkabuhay na maguli. May direksyon ho tayo, amen po ba? Amen. Kung siya ang naroroon, doroon tayong lahat ngayon. Sa panahon ng kawakasan, di ho ba't napakalinaw na maunawaan natin yung ating napapakinggan? Nung tayo'y buhayin sa unawa, saksi sa pagkabuhay na magulit, nagpapatotoo nung sabihin ng ating tagapagligtas na bumuhay sa atin sa unawa kung saan siya naroroon doroon tayong lahat. May direksyon tayong lahat. Amen po kayo? Amen. Nakukuha natin? Pagdating na ho dito sa John chapter 5 verse 23, upang papurihan ng lahat ang anak. Nakukuha nyo? Amen. Ang sabi dito sa verse 23, upang papurihan ng lahat ang anak. Lahat ito nasasaksi. Lahat na magpapatotoo sa pagkabuhay na maguli, ang papupurihan ho natin yung bugtong na anak na kinilala natin at sinampalatayanan natin. Amen po ba kayo? Amen. Siya ho ang nahabag sa atin Siya pumili sa atin, siya tumawag sa atin, siya gumising sa atin sa alabok upang mapag-unawa natin yung katotohanan na sinabi niya sa kanyang mga banal na alagad. Natutularan natin yung kanyang mga banal na alagad sa panahon ng kawakasan. Saksi tayong lahat sa
pagkabuhay niya maguli. Di ho ba't napapupurihan natin yung kanyang anak? Amen po ba kayo? Amen. Upang papurihan ng lahat ang anak na gaya rin ng kanyang pagpapapuri sa ama. Ang hindi nagpupuri sa anak ay hindi nagpupuri sa ama na sa kanya'y nagsugo. Maliwanag po ba? Amen. Ang hindi nagpupuri sa anak ay hindi nagpupuri sa nagsugo. Ang nagpupuri sa anak ay nagpupuri sa nagsugo. Ang kumikilala sa anak ay kumikilala sa nagsugo. Amen po ba? Amen. So, nakagagalak. Amen po ba? Tingnan nyo, ang liwanag, oh. Ang kumikilala sa bugtong na anak ay kumikilala sa nagsugo sa anak. Amen po ba? Amen. Kaya may katiyakan ng iglesia ng banal na bundok ng sayo na naghihintay tayo eh. Sa napapakinggan po natin at napapanood natin, unawain po natin at bulay-bulayin natin sa ating puso't isipan. Ano ho, mga kaibigan at mga kapatid na nangalat sa silangan, kanluran, timog at hilaga. Unawain na po natin dahil ang pakikinabangan natin dito sa napapakinggan natin at napapanood kaligtasan ng ating mga kaluluwa. Ito ho, everlasting yung ating napapakinggan hanggang sa muli ng pagparito ng ating iniintay na kinilala at pinaniwalaan. Kinilala natin yung bugtong na anak, kinilala natin yung kanyang ama. Na yung kanyang ama ay espiritu. Na yung kanyang bugtong na anak ay espiritu. Lahat ng kumikilala at nananalig sa Panginoong Jesucristo sa pagkabuhay na maguli, ang kumikilala sa isinugo, kalarawan ho nung ating tagapagligtas. Amen po ba kayo? Amen. Yan ho ang araw ng Sabat. Ito lang hong iglesia ng banal na bundok ng Sayon ang mapapakinggan natin na tinig na meron hong ipinapahayag na ang Panginoon na tumatahan sa banal na bundok ng Sayon ang hari ng Sabat. Amen. Maliwanag po ba sa ating lahat, Amen. mga kapatid at kaibigan? So, nakagagalak po, binibigyan tayo ng katiyakan sa napapakinggan at napapanood natin. Pagdating na ho dito sa verse 24, katotohanan, sinabi ko sa inyo, ang dumirinig ng aking salita at maniniwala sa kanya na nagsugo sa akin ay may buhay na walang hanggan. At hindi mapapasok sa paghatol, kundi lumipat na sa kabuhayan mula sa kamatayan. Amen. Sa lahat po ng nakakarinig, lilipat na tayo, aalis na tayo sa kamatayan, aalis na tayo sa kasalanan, lilipat na ho tayo dun sa buhay na walang hanggan. Sasaksihan na natin yung isinugo. Ang sinasaksihan natin ay yung nagsugo. Amen po ba? Amen. Sinaksihan na ho ng Panginoon Diyos yung buktong na anak na isinugo eh. Pastor, meron ho ba magpapatunay? Ito ho sa John chapter 5, hindi ho tayo aalis dito. Pagdating sa verse 37, at ang ama na nagsugo sa akin ay siyang nagpatotoo tungkol sa akin. Tignan nyo, yung ama isinugo yung buktong na anak. Pinatotohanan ng kanyang ama yung buktong na anak. Amen po ba kayo? Amen. Kailan may hindi ninyo narinig ang kanyang tinig, ni hindi man ninyo nakita ang kanyang anyo. Totoo naman hindi natin narinig ang tinig ng kanyang ama, hindi natin nakita yung kanyang anyo. Pero nung saksihan siya ng kanyang ama, nakilala natin yung ating tagapagligtas na espiritu, at nakilala natin yung kanyang ama na espiritu. Amen po ba kayo? Amen. At lahat doon ang kumikilala sa ating tagapagligtas na nahayag ang espiritu sa laman, mga espiritu na rin ho ang kumikilala sa tagapagligtas, sapagkat sa pag-iintay natin, meron tayong kapanatagan, may katunayan ng mga bagay na di natin nakikita na kung siya paparito na, tayo ho yung nag-iintay na babalikan niya na sariling kanya, na tayo ho ang ipinaghanda sa langit ng tahanan. Ito ho yung hula sa propeta Isaiah, so babasahin ko chapter 4 verse 5. At ang Panginoon ay lilikha sa itaas ng buong tahanan ng bundok ng Sayon.
Di ho ba tayo yung katuparan ng hula ni Propeta Isaias na mga saksit nagpapatotoo? Amen. Na tayo ang ipinagayak ng tahanan sa langit, ang iglesia ng banal na bundok ng Zion. Amen po ba? Amen. Di ho ba't nakagagalak sa mga nanonood at nakakarinig na meron tayong katiyakan sa napapakinggan natin? Amen. Suportahan po natin ang Panginoon Diyos, hindi po ako. Suportahan natin ang Panginoon Diyos sa pamamagitan ni Kristo Jesus na kanyang bugtong na anak. Ihayag natin ang kaluwalhatian ng kanyang bugtong na anak. At inihahayag natin ang kaluwalhatian ng ating Panginoon Diyos. Amen. Kung iniibig natin ang Panginoon Diyos, kilalanin natin yung bugtong na anak na nahayag ang Espiritu sa laman. I-share ho natin ito sa kapwa-tao natin, sa mga kaibigan natin, sa mga mahal natin sa buhay. Ang binibigyan natin ng karangalan dito, yung ating Panginoon Diyos sa pamamagitan ng Jesucristo na kanyang bugtong na anak. Nahayago ang Espiritu sa laman. Ang panggagalingan ho ng naghahayag, na nagpapahayag, na nahayag ang Espiritu sa laman, ang panggagalingan ho ng tinig mismong yung kanyang itinayo na banal na bayan na tinawag sa pangalan niya na Iglesia ng Banal na Bundok ng Zion. Dito nyo lang ho mapapakinggan yan, year 2017, dahil ito ho ang katuparan ng hula ni Propeta Daniel. Lalago ang karunungan sa panahon ng kawakasan. Lumago ang mga karunungan ng mga tao. Ang gadget natin ngayon, napaka-high-tech na. Kindle, daycare, may gadget ho ngayon. Nothing impossible with God. Wala na pong imposible upang hindi pa natin mabigyan ng karangalan ng Panginoon Diyos sa kanyang bugtong na anak. Amen po ba? Amen. At sa panahon noon ng kawakasan, natupad na po ang hula at sinabi ng Panginoong Jesucristo sa kanyang mga banal na alagad maraming paparito at gagamit ng kanyang pangalan. Hindi na ho ba ako? Di ho ba? Ang sabi sa mga banal na alagad, pinag-iingat yung mga banal na alagad, alam nyo po ba ang lihim ng hiwaga ng kababalaghan, kaya hindi sila nailigaw? Sinabi ng ating tagapagligtas sa mga banal na alagad, na gagawin niya ang lahat ng alituntunin. Naiingat, pakaingatan ng mga banal na alagad yung alituntunin. At hindi ho ganun kabilis. Kundi nung mayari yung alituntunin, pinasok niya pa sa pahingahan ng mga alagad yung mga kanyang disipulo. Binuksan niya yung mga puso't pag-iisip ng disipulo upang maalala ng mga disipulo yung lahat ng mga bagay na sinabi niya. Na maalala ng mga disipulo na nakipag-usap siya doon sa mga disipulo na ipinahihipo niya yung kanyang sarili, na nagkaroon pa na mga natakot pa yung mga disipulo na akala nila nakakita sila ng Espiritu. Tunay ng Espiritu yung nakita nila. Amen po ba? At doon ho, nabuksan ang kanilang mga alaala. May pagkakaiba pa ho ba sa mga banal na alagad at apostol sa panahon ng kawakasan? Tutularan natin yung mga banal na apostol. Sila ho ang haligi ng kuta ng bayan Sila haligi ng Iglesia ng Banal na Bundok ng Zion. Sila nagpahayag ng kanilang namasdan, nakita, narinig, napakinggan. Kaya ho, tutularan natin yung mga banal na apostol. Amen po ba kayo? Amen. Tingnan nyo, ibibigay ko sa inyo yung board. Na doon lang ho tayo nakapaloob lahat. Liban doon, wala naman iba tayong kikilalanin, kundi ang kikilalanin lang po natin talaga yung gawa ng ating tagapagligtas. Wala naman tayong ibang kikilalanin na ibang Diyos kundi ang tunay na Diyos makikilala natin na Espiritu yung ating tagapagligtas Kaya ho, lahat yung nag-iintay at nakarinig at nakapanood at kikilala at maniniwala, may pakikinabangan tayo sa pag-iintay natin magiging katulad niya tayong Espiritu sa muli niyang pagparito. Di ho ba, doon tayo naaaliw, doon tayo nako-comfort, doon tayo nagkakaroon ng katiyakan at kasiguraduhan sa napapakinggan at napapanood natin, na dito sa bansa ng Pilipinas nanggaling ang tinig ng ating tagapagligtas sa province of Nueva Ecija, City of Cabanatuan, Barangay Bantog Norte. So,
Isang hamak na kalagayan ho, hindi naging dahilan yung hamak sa kalooban ng Panginoon Diyos eh. Pwede ho ba akong umurong? Pwede ho ba akong tumutol? Eh, tinawag ho ako upang itayo, upang ipahayag ko yung layunin niya na puspos siya ng pag-ibig eh. Di ho ba pagmamalasakit niya ito sa lahat ng tao sa buong mundo? Ayaw niyang mapahamak ang sino man? Di ho ba't konsensya sa atin? Nakatatakot na po ang panahon ng kawakasan. Pakinggan niyo po yung huling babasahin ko ha, mga kapatid at kaibigan. 1 Corinthians chapter 15 verse 14. Unawain po nating mabuti, bulay-bulayin po natin ano. At kung si Kristo ay hindi muling binuhay, ay walang kabuluhan nga ang aming pangangaral, wala rin namang kabuluhan ng inyong pananampalataya. Tignan nyo ho, saan ho nakapaloob ang punto ng ating napapanood at napapakinggan? Ang sabi ho rito, at kung si Kristo ay hindi muling binuhay, ay walang kabuluhan nga ang aming pangangaral. Tignan nyo, saan ho nakapunto? Saan ho nakapunto yung napapakinggan at napapanood natin ngayon? Di ho ba't sa pagkabuhay na maguli? Amen. Nangyari yung hula ng mga banal na propeta, sinaksihan ng mga banal na apostol. Si Apostol Pablo ho, matapang na apostol ho ito sa kahintilan. Ito ho ang ministro ng Panginoong Hesukristo sa kahintilan. Siya ho ang nagsasalita sa aklat ng Korinto. At kung si Kristo ay hindi muling binuhay, ay walang kabuluhan nga ang aming pangangaral. Wala rin namang kabuluhan ang inyong paniniwala. Salamat sa Panginoon Diyos sa pamamagitan ng kanyang buktong na anak na isinugo sa sanlibutan. Nagkaroon ng katiyakan at kasiguraduhan at kabuluhan yung ating napapakinggan at napapanood. May katiyakan po tayo sa napakinggan natin na kung kikilalanin natin at paniniwalaan, meron po tayong pakikinabangan sa pag-iintay at pagbabantay natin sa muli niyang pagparito. Talaga hong nakagagala sapagkat sa pag ginamit ho natin yung vision para sa atin ho talaga lahat ng mga mananampalataya. Sabi ng tagapagligtas, madali na siyang paparito. Mapalad ang sino mang nakarinig at tumutupad ng aklat ng hula ng banal na kasulatan. Amen po ba? Amen. Pagka ginamit natin yung Revelation chapter 21 verse 3, tayo na ho yung mga lalaki at babae na nadinig ni Apostol Juan ng tinig sa luklukan na ang tabernakulo ng Diyos nasa mga tao. Nasa atin na ho ngayon sa panahon ng kawakasan. Tayo na ho ang kikilala, tayo na maniniwala, tayo na mag-iintay, tayo na magbabantay. Ang iglesia ho ng banal ng bundok ng Sayon ng mayroong tinutupad na araw na ng Sabat. Kaligtasan na ho natin lahat ito ngayon sa panahon ng kawakasan. Hindi ho nakakapanghinayang o nakatatakot, kundi sa kapangyarihan ng Espiritu Santo na walang sukat, na mapakinggan natin ang tinig ng ating tagapagligtas, sapagkat ito'y kagalakan at karangalan ng ating Panginoon Diyos sa kanyang buktong na anak, na mahayago ang pag-ibig niya sa balat ng lupa, upang tayo'y makalaya na sa pagkakaalipin ng pagsuway, buhat kay Adam, at sa pamamagitan ni Kristo Jesus, tayo ay magkaroon na ng katiyakan ng kaligtasan sa muli niyang pagparito. May kabuluhan ho yung napakinggan natin. Amen po ba? Amen. Yung pag-upload namin, meron hong kabuluhan ng kahayagan ng pagka-Diyos ng ating Panginoong Hesukristo na makilala natin ang tunay na Diyos natin. Na siya lang ang ipinako on the cross, liban doon, walang ibang ipinapako. Makilala natin yung pagka-Diyos ng ating tagapagligtas na sa Sayon lang ho, sa iglesia ng banal na bundok ng Sayon, mapapakinggan ang tinig ng pakakak. Ang layunin po sa lahat ng tao, puspos yan ng pag-ibig. So maraming pong salamat sa mga nakakarinig at nakapanood. Naway sa kapangyarihan ng Panginoon Diyos sa pamamagitan ng kanyang buktong na anak na si Kristo Jesus, ay magising na tayo at mamulat na tayo sa katotohanan upang meron na tayong kasiguraduhan sa pag-iintay at pagbabantay at pagkilala at pananampalataya. Congratulations ho sa lahat ng nakarinig. Binabati namin kayo ng kapayapaan ay maghari sa atin
sa pamamagitan ng ating tunay at iisang Diyos na tagapagligtas na si Kristo Jesus. Amen. Amen. Amen.